Hello, magandang umaga mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, OFW sa around the world. Hello, good morning, good morning. At ito pag-uusapan natin no, yung tindi ng araw ng Davao no, at saka rally doon sa Davao City na dinaluhan ng 30 to 40,000 katao na nagmistulang makita mo yung mga kalsada doon sa Davao City no ay gusto lang people power na. Mabuti pa. At hindi lang sa Davao City, sa iba't ibang panig ng buong Pilipinas. At nung isang araw nga na ilang daan yun yung mga nag-motorcade. Doon na kasama nila ni Boss Dada, no, na papunta pa sana sila sa Malacanang hinarang ng mga pulis. Ngayon, Larry Gadon, bago tayo magpunta dito kay Mayor Basti Duterte na sa kanyang matinding banat kay Bongbong Marcos, tanungin muna natin si yung putang inang Larry Gadon. At saka ang mga tanso na sinasabi ninyong wala ng supporters ang Duterte. Ngayon ninyo sabihin na wala nang suporta o supporters ang Duterte mula sa Pilipinas hanggat sa iba't ibang bansa. Ngayon ninyo sabihin, dahil grabe ang rally sa Europe, sa UAE, dito Middle East, sa UAE, grabe ang rally ng mga Pilipino na sumusuporta kay Duterte sa Japan, kung saan pa. Walang supporters ang Duterte ha. Kaya Larry Gadon, putang ina mo. Si Marcos ang walang supporters na. So dito tayo ngayon. Dahil sa ginawa ni Bongbong Marcos sa pambababoy sa mga Duterte, alam naman natin kung anong history dito eh. Binigyan lang natin ng pagkakataon na i-correct ni Bongbong Marcos ang mga paratang ng mga makakaliwang grupong komunistang terorista dating La Joma Season at saka yung Dilawan, mga Aquino. Binaboy ang kanilang pamilya. Nasa world record ng halos 3 dekada. Ang Marcos Sr. na isang diktador, magnanakaw, mamamatay tao at kung ano-ano pa. Paratang sa kanya. So para ma-correct yun ni Bongbong Marcos, kaya binigyan natin ng chance. Kahit alam natin na demonyo at baboy, balasubas ang kanilang pamilya. Ano pa rin, naawa pa rin ang mga Pilipino sa kanila. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Mas lalo lang niyang pinatunayan na kung ano ang kanyang ama, kung ano talaga ang puno, ganun din ang bunga. At mas matindi itong bunga no pagdating sa pagnanakaw ng pira. Trilyon-trilyon. Kung dati yung Marcos Sr. bilyon-bilyon lang. Trilyon sa anak. Ay, naku po. At sa history ng Pilipinas yata, wala pa tayong nabalitaan na yung Marcos Sr. ay nambaboy ng simbahan. Wala pa. Pero yung anak, binaboy ang KOGC. At ang masaklap pa, tumulong pa sa kanya ang KOGC ni Pastor Kibuloy at ang SMNI na pinagamit sa kanya during sa kanyang kampanya para doon magdaos. No? Yun yung mag-cover ng tawag dito, debate ni Bongbong Marcos kasi walang tumanggap sa kanya, GMA, News 5, ABS-CBN, walang tumanggap kay Bongbong Marcos. Puro batikos sila dati, Rappler, Virafiles at kung ano-ano pa. Dahil makalinis sila, linis sinuportahan. Ngayon nanalo. Ang mga putang inang ito humihimod sa puwet ni Bongbong Marcos. Yung mga bumabatikos sa kanya. Anong ginawa ni Bongbong Marcos sa SMNI at ay kay Pastor Kibuloy na tumulong, gumastos ng pira. Ang miyembro ng KOGC kay BBM, pinahamak ang KOGC members, lalo ng kanilang pastor na si Kibuloy at ang SMNI. Hindi pa doon nagtapos. Duterte, ito yung masakit eh.
Yung sinabi dito ni Mayor Basti Duterte. Kaya nakatikim na malutong na mura si Bongbong Marcos kay Mayor Basti. Masakit nga naman. Yung tulungan mo makabalik sa pwesto dahil hindi manalo-nalo kay Lini Robredo. Kaya nililigaw-ligawan ang kanyang kapatid na si Mayor Inday Sara Duterte para manalo si Bongbong Marcos. Oh. Kaya dito, sabi ni Mayor Basti, yung tatay mo, Bongbong Marcos, no, referring to Bongbong Marcos, pinalibing ng tatay ko. Totoo yun. Dahil mismo kahit si Fidel Ramos, na kamag-anak na yon ni Marcos Sr., kamag-anak ng Marcos, hindi nga niya pinalibing. Wala. Bukod tangi si President Duterte ang nagpalibing. Na kahit boto ni Marcos Sr. ay naaagnas na, tawag dito, hindi may libing-libing dahil yun sa parusa ng Panginoon. Dahil sa pagiging kademonyuhan ni Marcos Sr. sa sambayan ng Pilipino. Dami niyang tinorture. Mga record yun di ba? Dami niyang pinatay. Saan ba yung tinorture yun ni Marcos Sr. Sandali. 70,000 ang pinakulong ni Marcos Sr. during martial law. 34,000 ang tinorture. 3,240 ang pinatay. Samantalang yung paratang kay dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs na 30,000 kono, pagdating sa ICC, 43 lang. Tapos sasabihin ninyo crime against humanity na yun. Yung kay Marcos Sr. ba? Hindi yun crime against humanity. So yun, no? Pinakulong ng tatay ko, yung tatay mo, pero yung tatay ko, pinalibing ng tatay ko yung tatay mo, sabi ni Mayor Basti, pero yung tatay ko, pinakulong mo, putang ina ka. Sabi ni Mayor Basti. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. You will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. Wala na talaga So, ulitin ko. Sa lahat ng mga nagsasabing wala nang supporters ang Duterte, ngayon ninyo sabihin. Wala na. Marcos no more. Dito na mag-end ang political career ng mga Marcos sa national. Siguro doon sa kanilang lugar, mananalo pa rin sila. Lugar nila yun Pero sa national position, senators, vice president, no, wala na. Dito, binaon ni Marcos Jr. ang kanilang pamilya dito. At binaon din niya muli sa kahihiyan. Ngayon pa lang. Baon na baon sila sa kahihiyan dito. Ikala ni Marcos Jr. sa ginawa niya kay Duterte, masaya, pinupuri siya ngayon ng iba't ibang yung sa international community, hindi. Pinagtatawanan siya na isa siyang bulok, traidor. Tinawag pa nga siya ng isang Amerikano doon na isang shit. At mayroon pa yung isa, nakalimutan ko na yung term na yun, no? Nakakasuka, Bongbong Marcos, ang pagkatao mo.